Magandang umaga po. Magandang umaga po sa buong kapatiran, sa mahal na Apo. Ngayong umaga pong ito, nabablangko ko. Ngayong pong umagang ito, magbabahagi po tayo ng kahiwagaan ng Panginoon. Kaya po tayo ay narito ngayon dahil po sa kanyang kahiwagaan. Ibahagi po natin kung paano tayo gumaling, kung paano po natin nadama siya sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching, ang kinalugdan ng banal na Espiritu. Tatawag po ako ng magbabahagi dito ng mga hiwagang naganap sa kanyang buhay mula po nang siya ay magpunta rito. Tinatawagan ko po ang kapatid na Miralie ng Tondo. Magandang umaga po sa ating lahat. Paano nga po ba ako dinala ng Panginoon dito? Year 2007 po. At mapalad po ako, hindi ako dinala ng Panginoon dito na may karamdaman. Gusto niya lang pong makilala ko siya at lumalim sa pananampalataya. 2009 po, doon ko nadama kung paano siya nagpapakilala sa pamamagitan ng papabadama ng pagmamahal niya sa panong paraan. Sa pagtutuwid po, 2009 po, na palagi pong pag nandito ako, ang mensahe po talaga para sa akin. At sa atin po, pag tayo po ang binibigyan ng mensahe para sa atin, tanggapin po natin ng maluwag. Dahil doon po, pinadadama niya ng pagmamahal sa iyo. Panahon ng pagtutuwid. At ganun po ang ginawa niya sa akin. Sa tuwing narito ako, lahat ng mensahe para sa akin. Kung paano niya ako inaaralan, kung paano niya ako tinutuwid, at kung paano ko maisa sa buhay ang mga banal na aral niya. At doon po nakakalugod ng puso. Dahil doon niya pinagdadama ng pagmamahal niya ay walang hanggan. Ano man pagkakasala, ano man nagawa mong hindi mabuti sa buhay mo, na nagdaang nakaraang buhay mo, babaguhin at babaguhin niya ang puso mo. Padadama niya lubusan ang buhay siya gumagalaw sa iyo. At yan po ang pinadama sa akin ng Ama. Sa panahon na lagi niya akong pinangangaralan, lagi niya akong, kumbaga sa tatay, pinagagalitan. Daman-dama ko po yun. Dahil doon ko po nadama na mahal niya ako, na hindi niya ako pinababayaan sa buong buhay ko. Marami po salamat sa Ama. Sa tuwing na sasambitin ko sa buong buhay ko, habang ako'y nabubuhay. Ama, wag na akong mawalay sa iyo. Manatili ako sa piling mo, habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat. Salamat kapatid. Talagang nadama mo ang Panginoon sa lugar na ito. Ang tatawagan ko po naman ay si Nanay Lucila ng Sitio 2 upang iparinig sa atin ang hiwaga ng Panginoon sa kanyang buhay sa pagpunta niya po rito. Magandang umaga po sa lahat. Ako po, nang napunta po ako dito, ako ay mayroong karamdaman. Yung akin pong karamdaman, meron po akong bukol dito. Ooperahin daw po. Ayaw kong magpa-opera.
Dito po ako napunta. Pinapunta ako rito nung pamangkin namin. Baka raw magdebosyon daw ako sa mahal na Divine Mercy. Ako po ay nagpapasalamat at yung pong aking karamdaman, ala na po ngayon. Magaling na po. Maraming salamat po sa mahal na Divine Mercy, sa Apong Conching, at sa mga alagad po na walang sawang nagsiservisyo sa aming mga pasyente. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po, Nanay. At sabi nyo kanina, wala kayong masasabi. Tingnan nyo po, gumaling po pala kayo dito. At susunod po naman, pauwitin po natin si kapatid na Magno. Kapatid, sabi nyo po, kakanta kayo. Alam po ninyo, magandang umaga po. Ngayong katanghalian, ang masasabi ko po ay napakapalad ko po. Palagi po akong tinatawagan dito sa banal na dambana upang ako ay mag-alay ng awit para sa ating Apo Conching, sa ating mga alagad, tagasunod, mga pasyente, lahat-lahat na po. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Conching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan,
sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Salamat po. Napakapalad ko po. Alam po ninyo, pag nag-aalay ako ng awit dito sa Diyos at sa inyong lahat, para pong masaya ako. Sumasaya po ako. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na espiritu, damang-dama ko na sa aking puso ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Ay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban sa harap ng dalag. Ang sanlibutan, ang taglay mong kabunyian, taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalaginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan, ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Salamat po. Salamat po. Maraming pong salamat. Nakapag-alay ako ng awit sa lahat. Salamat po kapatid, nilaliwan nyo naman po ang kapatiran. Ama, ako po ang facilitator. Subalit hinihingi ko po ang kampahintulutan nyo na i-release ko po itong nasa isip ko. Ayoko pong magkaroon ng dalahin habang ako po ay nagbibigay at humihingi ng kahiwagaan sa mga kapatid ko. Subalit ako, Ama, ay may dinadala sa isip ko. Ibabahagi ko lang po ito kahit kapraso lang. Alam niyo po ba, ngayon po naglilingkod ako ng, ang hirap po ng isip ko. Ayoko tumagos ito sa puso ko dahil alam kong pagkakasala na ito. Ayokong mawalay na sa kanya, nakita ko na ang kahiwagaan niya. Subalit kung patutungo po ako rito, bit-bit ko po talagang hinaing ng kabya ko. Hirap na hirap po ako sa kanya. Kung paano ko siya kahayin ng lubos, kung paano ko pakikita pa sa kanya at ipakikita sa kanya ng Ama ang kahiwagaan niya. Nakikita na po niya ang mga binabanyusan ko. Subalit ang hirap pong haplusin ang puso niya para sa kabanalan. Alam kong nabubuksan na siya, pero pag siya po ay nakakasumpong ng karamdaman, tinatalo po siya nito. Ako po ang kanyang napapagbuntunan. Umaalis po ako ngayon sa aming tahanan. Alam niyo po ba, pagpapunta na ako rito, galak po ang aking nararamdaman. Subalit pag naiisip ko po siya, talagang nalulupay-pay po ako. Kaya
mga kapatid na merong karamdaman sa lugar na ito, na ngayon ay naririto, hindi po kayo papupuntahin dito ng dakilang Ama kung wala pong purpose sa inyo. Huwag po kayong mahiya, ibahagi nyo po rito sa harapan na ito kung ano man po ang nagaganap sa inyo, ang kagalingan, ang kahiwagaan ng mahal na Apo Kunching. Huwag po kayong manahimik, huwag po kayong mahiya. Ang nakakahiya po ay ang gumagawa ng kasalanan. Di po ba? Amen po ba? Kaya ngayon, tatawag po muli tayo ng magbabahagi rito. Ako nga po, di dapat magbahagi, pero gusto ko po maging maligaya ako habang naglilingkod ako rito. Ibahagi nyo rin po kamukha ng ginawa ko kung ano po ang inyong nadama sa lugar na ito pagpapagaling sa inyo ng mahal na Apo Kunching. Lalapit po muli ko upang inyong ibahagi dito sa harapan na ito. Kapatid, ikaw po ang nakita ko. Huwag po kayo mahiya. Ang hirap. Tay, kayo po, baka pwede po kayo magbahagi. Salamat po. Una po sa lahat ay pasalamat po sa Ama at muli na naman akong nakarating sa lugar na ito. Tuwing pupunta ako sa dambana ito, hindi ko naman po talaga binabalak eh. Basta na lang masusumpungan ko na bigla ako magbibihis at dire-diretso na dito. Kala kagabi, sa mga hindi po nakakaalam, may stent wire nga po ako sa puso. At kagabi, hindi ko po alam na bigla na lang sumumpong yung sakit ko. At nagkaroon ako ng matinding sakit sa tiyan, naninigas yung tiyan ko, parang heat burn na umakit dito sa puso ko. So nalito na po ako kagabi, hindi ko malaman kung paano gagawin ko. So, naalala ko na nung sa unang buhay ko, kapag nagkakaganon ako, walang lumalabas sa bibig ko kundi ang mga may hindi magandang salita. Pero kagabi, naisip ko nga po yung mga natutunan ko dito na tumawag lang sa Ama. At pagka nagugulumihan ka na, siya lang ang tangi mong lapitan. So ikot ako ng ikot sa bahay hanggang sa buksan ko yung lalagyan ko ng gamot. Dati hindi naman po talaga ako umiinom ng gamot, pero mayroon akong reserba lagi. Yun po yung sinabi sa akin na pag sumasakit ang dibdib ko. So ginawa ko, dinulog ko pa rin po sa Panginoon na sana pag ininom ko mawala ito dahil sa kalituhan. At hanggang sa pumunta ako sa likod bahay namin, kumuha nga ako ng mga yung herbal na iniinom ko. At muli akong dumulog sa kanya. At saka hilot ko po sa sarili ko, sinabi ko sa Panginoon na sana naman yung mga herbal na itatapal ko sa katawan ko, iinumin ko, ay makagaling sa akin. Kaya po, laking pasalamat ko dahil sa pagkakataon po na yon, sa unang pagkakataon naramdaman ko, mga 5 minuto lang po, nawala yung sakit ng dibdib ko. At nagpasalamat ako sa kanya dahil sa yun ang unang naramdaman ko na talaga palang pag ikaw ay tumawag ng taimtim ay makakamtan mo yung hinihiling mo. Kaya po sa mga nandito, yung mga nagmiinom ng herbal at nagtatapal, huwag na lang po natin basta itatapal. Idulog po natin ay nang makapagpagaling sa atin. At sana ranasan ko nga po kagabi, yun nga po, lubos ako nagpapasalamat at nawala rin po yung sakit na naramdaman ko dahil sobrang takot ko na kagabi dahil sabi ko nga, Diyos ko, huwag naman dahil sa kawawa naman yung may alaga po kasi akong apo na 5 years old, pagkatapos yung dalaga ko lang na anak ang kasama ko sa bahay. Nakapag sabi ko nga, pag ako na hospital, kawawa naman mga ito. Kaya po laking pasalamat ko at dininig nga po ng Panginoon ang aking panalangin sa kanya kagabi. At yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po muli. Salamat po, kapatid. Tingnan nyo nga po, tapal-tapal, laga-laga, likha ng Ama nakakagaling sa ating kapwa.
Ngayon po muli ay tatawag ako ng magbabahagi upang isang bulat niya po rito ang kahiwagaan ng Ama. Kapatid, parang kayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa lahat ng nandirito, sa lahat ng mga alagad, sa CAPS, sa choir, sa lahat-lahat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakapagbahagi na po ako nung, di ko maalala kung nakaraan linggo po. Kumbaga, babalikan ko lang po kung ano yung ibinahagi ko nung una. Ulitin ko po, ako po yung madalas banggitin ni Apo na isang cancer patient. Ako po ay merong cervical cancer na stage 3B. Na nung isang buwan po na na-trace po iyon sa ospital, talagang hindi ko po matanggap. Hindi ko matanggap sa sarili ko na meron akong ganong karamdaman. Kasi wala naman siyang senyales. Wala siyang pinakitang senyales sa akin para magkaroon ng ganong karamdaman. Na bigla-bigla na lang na dinugo ako ng marami, ako ng pagkalaki-laki, na halos araw-araw ang dami talaga. Na kung minsan sa isang araw, 4 na diaper, 4 na adult diaper, napupuno po ng tingkal-tingkal talaga na dugo, na naging sanhi nga po ng aking pagkaka-ospital. Na-ospital po ako ng 2 beses, gawa nga po nun sa pagdurugo na yon. Doon po sa pangalawang pagka-ospital ko po, pagkalabas ko nga po, siguro po talagang tinadhana na makarating po ako dito sa Dambana para lahat po ng takot ko, lahat ng pangamba ko, lahat ng kinatatakutan ko mawala po sa katauhan ko. Nung po kasing nakarating ako dito, hindi ko rin po alam kasi nung unang pumunta talaga ako dito, hindi ganun katao sa puso ko. Pero nung pong pumasok na ako dyan sa pintuan, hindi ko po alam kung ano yung naramdaman ko. Kasi iba yung naramdaman ko sa katawan ko nung pumasok pa lang ako dyan. Iba na po ang parang umano sa buong pagkatao ko. Tapos po, nung habang nakaupo nga ako dito, nung mag-uumpisa na yung rosary, wala po ako nararamdaman. Kumbaga, nagmamasid-masid lang ako sa paligid, mamasid-masid ako kung ano ba ang nagaganap, kung ano kaganapan dito sa loob ng Dambana. Nung pong matapos na yung rosary, tapos po nagkantahan na nga po, kantahan na. Nung pong kinanta na yung kanta na yung Sa'yo Aking Ama, yung inaalay ko buong buhay ko, puso't kaluluwa. Alam niyo po ba sa kanta na yon, na halos tuwing magsisimba naman ako sa simbahan, sa bahay pare o kahit saang simbahan, pag naririnig ko yung kanta na yon, wala lang sa akin, na kumbaga, natatapos yung kanta na yun na wala lang, na hindi ko siya iniinda, hindi ko siya nararamdaman. Pero po nung dito, nung narinig ko yung kanta na yon, unang-una pa lang, hindi ko po alam kung bakit, ano nangyari sa akin kasi pinipigil kong pamatakang luha ko, pero hindi ko po talaga mapigil, na bakit, nagtataka rin ako sa sarili ko, bakit ayaw huminto ng pag-agos ng mga mata ko, pilit ko pong pinupunasan, pero ayaw niyang huminto kahit ano gawin ko, lalo na dun po sa party na di ko akalain, ako ay bibigyan pansin dun sa party na yon, na doon ko na pag-isip-isip na sa kabila nung mga lumipas na panahon, na ngayon ko lang naramdaman na ganun pala ako kahalaga sa Panginoon, na
kahit na lumipas ang mahabang taon na halos 40 taon o nung nagkaisip ako, hindi naman ako ganun ka palasimba talaga. Kaya po lumilipas nga ang misa, lumilipas yung mga homily na parang wala lang sa akin pag nagsisimba ako. Pero dito sa dambana, sa isang kanta, talagang hindi ko rin po alam bakit sumobrang tumagos talaga sa puso ko yung kanta na yon. Na talaga pong hanggang sa matapos yung kanta na yon, talagang iniiyakan ko. Hanggang sa noon nga pong dumating na si Apo, nung habang nagsesermo naman siya, nataon naman na yung ano niya, parang yun dun sa pastulan, yung awit ni Yahweh. Pati po yung mensahe, yung mga ano ni Apo, sobrang umano po sa katauhan ko talaga, sobrang tumalab. Na kahit ano banggitin ni Apo, bakit ako umiiyak wala namang dahilan. Hindi ko alam ano iniiyak ko. Bakit simple lang yung sinasabi ni Apo, pero tumatagos sa kaibuturan ng puso ko, hindi ko po maintindihan. Nasabi nga po nung ibang alagad, napakabilis kong nabuksan, napakabilis kong natanggap ng espiritu. Siguro nga po ako ganon, kasi talaga hindi ko mapigil. Para po akong surat din sa upuan na pahid ako ng luha, ayaw namang huminto. Lalo na po nung time na nilapitan ako ni Apo, na wala naman akong sinasabi kung ano talaga karamdaman ko. Na nilapitan ako ni Apo diyan, hinawakan niya yung ano ko, na sobra po talagang halos humagulgol na ako kasi bakit nalaman ni Apo kung ano ang dinaramdam ko, na nung mga panahon na yon, 2 araw pa lang ako nakakalabas ng ospital, kaya sobrang lupay-pay po talaga yung katawan ko. Kaya po nung hinawakan ako talaga ni Apo, buhat po talaga sa anit ko hanggang sa dulo ng talampakan ko. Ramdam ko po yung iba yung humipo sa akin, na iba talaga yung naramdaman ko, iba yung salat. Basta napakasarap po ng naging pakiramdam ko, na alam ko po na iyon, kumbaga, sinangkalan si Apo para ipadama sa akin na kailangan ko talagang magbalik. Kaya ako napunta rito para, kumbaga, parang pinitik niya lang ako talaga para matauhan ako, para magbalik ako sa kanya. Sa kabila ng mga pagkakamali ko, dahil nga po syempre, hindi ko naman sinasabing napakabuti ko. Marami akong kasalanan, marami talaga. Dahil sa magulang, pagiging palasagot, sa mga anak, o basta sa mga nakakasama ko po. Kaya nagpapasalamat po talaga ako dahil sobrang hindi pa man po ganap ang aking kagalingan, pero tinatanggap ko na sa sarili ko. Noon nga pong isang araw, lumuwas yung mister ko, kinuha yung mga gamot ko sa PCSO, yung mga pang-chemotherapy, yung gagamitin para sa isang buwan na. Sa isang buwan po kasi mag-i-start yung dialysis. Nung pong nasa ospital ako, wala akong dinala kung hindi mag-umpisa na ang dialysis. Kasi gusto ko po maumpisahan na at nang gumaling na ako. Pero nang mapunta po ako dito, hindi ko na po inaasam na dumating na sana yung buwan at araw na yon. Ayoko na po sana, hinihiling ko talaga na sa nararamdaman ko ngayon na masigla na talaga, masigla yung katawan ko kumpara dun sa mga halos anak ko, na talaga pong dinarasal ko na kahit nandyan na yung gamot, ayoko nang dumaan sa radiation, ayoko ng cobalt, ayoko na ng chemo. Talagang, kumbaga po, inaasa ko na lang sa Panginoon, dinadalangin ko na lang sa Kanya na wag na po sana akong pumunta pa ng ospital, halos 1 buwan, 2 buwan, hanggang 3 buwan po iyon na sana po, wag na po sana, ayoko na pong pumunta ng ospital, na dito na lang ako kay Apo, dito na lang ako mananalangin. Ayoko na punta, kasi po yung tusok ng karayom, sa dami ng tusok, ayoko na pong maranasan. Nakikita ko pa lang ang karayom, ninenervyos na ako nung mga panahon na yon. Na talaga pong dinadalangin ko, kayo po, panalangin nyo rin po ako na wag na sana sa pagdating ng petsa na 8 ng 1 buwan, sana po, makamtam ko na po ang tunay na kagalingan, hindi lang po ng aking kaluluwa, ng aking ito, pati na po ang aking
katawan lupa, makamtam ko po sana ang aking kagalingan. Sana po bago dumating yung petsa na 8, wala na po sana itong bukol na to. Natalo na po sana. Kasi kung naalala niyo po, sabi nga ni Apo noong minsan, sabi niya, kung nandito po kayo, sabi ni Apo, noon daw isang madaling araw, hindi siya makatulog. Antok na antok siya, hindi siya makatulog. Tapos tinatanong niya, Ama, ano po ba ang mensahe ninyo? Wala naman po ako iniisip, ba't ako hindi makatulog? Sabi ni Apo. Hindi siya sinagot ng Ama. Hindi siya nakatulog. Noon naman pong inaantok na siya, ihi naman siya ng ihi. Ihi naman siya ng ihi. Nagtataka siya, ihi naman siya ng ihi. Hindi naman siya uminom ng maraming tubig o ano. Tinanong na naman daw niya ang Ama. Sabi niya, Ama, bakit na naman ganon? Walang na anong kasagutan ng Apo Kunching kung bakit nung pagkayari niyang hindi antukin, ihi naman siya ng ihi. Hanggang sa nag-umaga nga daw, hindi niya nalaman kung ano kasagutan. Kaya nung hapon, nung pagpunta niya dito, hindi po ba kinukwento nga niya, ganun ang pangyayari sa kanya. Hindi niya nalaman kung ano dahilan. Tapos natanaw niya ako dito. Aha, kaya pala, sabi ni Apo. Ikaw pala ang dahilan, sabi ganun sa akin. Na nagkanda po ako kasi sabi nga ni Apo na ang hirap pala ng dinaranas mo. Ang hirap pala ng nadarama mo. Kasi gustong-gusto mong matulog. Sa karamdaman mo, gustong-gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Kung inaantok ka naman, hindi ka makatulog. Gawa nung ihi ka naman ng ihi. Po talaga ang nararanasan ko. Talagang kuminsan po, inaabot na, inaantok na ako. Ayaw pa rin akong dalawin. Na kung minsan naman, hindi naman ako umiinom, pero ihi naman ako ng ihi. Sa pag-ihi naman po, masakit. Kuminsan masakit, kuminsan hindi po. Kaya, pero sa kabila nga po ng lahat-lahat ng iyon, napakalaking bagay po talaga na nakarating ako dito na sa bawat punta ko dito, lumalakas ang loob ko. Talagang yung lakas ng kalooban ko, talagang hindi nawawala na sa akin. Hindi kagaya noon na pag nakakita ako ng dugo sa diaper o sa napkin, nanginginig na ako sa takot. Hindi po kagaya ngayon na okay lang kahit may makita akong malalaking tingkal, wala, hindi ko pinapansin. Kahit bago pumunta dito, bago pumunta dito, ninenervous ako, baka kung kailang nandito ako, tsaka bumulwak. Pero yun nga po, sa araw-araw na pagpunta ko, awa naman ng Panginoon, kahit gaano siya kalakas, bago kami umalis pagdating ko dito, talaga pong wala. Pagdating ko po talaga dito, hanggang sa umuwi na po ako sa amin, yung tipak-tipak na malalaki, yung tipak-tipak na lumalabas sa akin bago pumunta rito, wala na po bago ako umuwi. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako na ganon, sa sobrang pananalig po talaga, ibibigay po talaga ng Panginoon na kahit po uminom ng gamot, kung hindi niya naman kakaloobin na tumalab, wala din pong epekto yung gamot kasi nangyayari po sa akin yon na kahit dasalin ko na maging kagalingan ko yung gamot na yon, hindi po siya tumatalab. Samantalang sa payo ng Apo, magtapal ako ng dahon ng atswite. Maano siya, kinabukasan, ang gaan ng pakiramdam ko. Pag nagtapal ako ng atswite dyan sa likod ko na nangangapal, nakala mo tabla. Kinabukasan, ang gaan ng pakiramdam ko, nawawala yung pangangapal ng likod ko, nawawala yung pananakit ng puson ko, na dati-rati po sa gamot ko inaasa lahat. Pero nang lumaon nga po yung gamot, ayaw nang tumalab eh. Kaya kahit po talaga uminom ng gamot, kung hindi niya kaloob na tumalab, hindi po talaga siya tatalab. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako na sa dakong ito talaga, kahit ano ang dumarating sa akin, kahit anong sakit, talagang pinapansin niya na kahit ano ang kumirot, pawiin na lang niya, hindi man sa oras na yon. Pagkatulog ko, pagkagising ko, nakakamtam ko naman po talaga. Na pagkagising ko, yung kumikirot sa akin, wala na. Ganun po. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako na walang gamot, pero wala akong iniinom na gamot maliban sa pampaampat kung talagang malalaki. Maliban po doon, wala akong iniinom na gamot para sa sakit ko. Pero kung nakikita niyo po siguro, kung nasubaybayan niyo ako, buhat nung umpisa hanggang ngayon, sobrang napakalaki na po ng inis
sinigla ng katawan ko. Sobrang maganda na siguro itsura ko ngayon kaysa noon na talagang lamulamukot ang mukha ko, nagkakangiwi-ngiwi ako sa kirot. Kaya sa inyo po lahat, sa lahat-lahat po ng mga nandirito, sa lahat ng mga alagad, sa lahat-lahat po, lalo po kay Apo Conching, nagpapasalamat po ako dahil sobrang blessing na po ang natatanggap ko, sobrang gaan na ng pakiramdam ang nadarama ko po talaga. Hindi nga lang po ng katawan, hindi lang po ng katawang lupa ko, pati na po ang kaluluwa ko. Kaya sa inyo lahat, maging inspirasyon po sana yung aking sakit na hindi dapat katakutan. Na sa halip, labanan natin at kumapit tayo sa ating Panginoon na siya lang talaga. Siya ang may takda kung oras mo na ba o hindi pa. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa huling nagbahagi. Talaga pong nakaka-inspired. Kasi po napakapalad niya, napakaaga po niyang nabuksan. Ngayon po magsitayo na po tayo at